Hello guys! Welcome po. Ito ang inyong Kuya John back with another video. What ang topic natin ngayon? Napakaganda. Tungkol sa portfolio management. How to safely build and scale your portfolio. Paano natin bubuin ang ating portfolio na mababa ang risk po, no? Ayan, at dahan-dahan po natin okay, no? So, unahin po muna natin yung mga mistakes ng nagagawa ng maraming investors kasama po ako, no? Dalawang mistakes ang i-discuss ko. Una, yung tinatawag na the Big Bang mistake. So, minsan ganito ang nangyayari po sa atin, no? Magre-research tayo tungkol sa isang stock, no? At nagustuhan natin yung stock at nagustuhan natin yung price. Kaya lang, after natin magustuhan yung stock at magustuhan natin yung price, nagiging bias na po tayo, lalo-lalo na po kung marami tayong naririnig sa social media na pinag-uusapan yung stock na yun, no? Parang lahat na lang ng na nakikita nating mga content creator at hindi lang content creator, pati mga brokers, pinag-uusapan yung stock na yun. So medyo na ano tayo, nadadala ang ating emosyon, no? So nagiging excited tayo, bumibili tayo ng malaking position. Ang laki agad ng binabagsak natin na pera, sometimes 10%, 15, 20%, no? At a later time 'no, biglang nag-drop, biglang bumagsak ang share price. Minsan 5% lang 'no, minsan 5% down lang 'no. Talagang nagpa-panic na tayo, nagdududa na tayo, nandun na yung anxiety, di na tayo mapakali at nahihirapan na ating kalooban 'no. Yung iba naman -20, -30 pa nga, yung iba pa daan libo. Minsan yung iba million pa ang losses nila kasi the big bang mistake at yung iba nagpo-post pa sa social media nagtatanong, "Ano ang gagawin ko sa portfolio ko?" Yan ang problema kapag ginagawa po natin yung tinatawag na big bang. Ayan, 'no? Yung kabaliktaran naman po, may isang mistake naman po na nangyayari, yung tinatawag na the watch list trap. Ayun 'no, kasi puro na lang tayo watch list 'no. Minsan 'no, ito ang nangyayari sa atin. Kasama din ako, ganun nangyayari din sa akin 'to 'no. Nagre-research tayo tungkol sa isang stock, nagustuhan natin yung stock, kaya lang hindi natin binili agad 'no. Ang gusto natin watchlist lang muna, oobserbahan muna natin. Kaya lang, dalawa yung ano minsan nangyayari 'no, either nakalimutan na natin yung stock, ayan, guilting-guilty ako dito. Minsan nagustuhan ko yung isang stock at nakita kong maganda talaga at talagang feeling ko, goods na goods. Kaya lang after ilang weeks or months nakalimutan ko na siya. Ayun, o kaya yung iba naman nangyayari antay ng antay ng perfect moment. Antay ng antay 'no, na bumagsak yung price, eh, hindi na bumagsak, eh, hindi na nag-dip. Antay ka ng antay ng dip, hindi nag-dip at dire-diretso na siya lumipad at naiwan na po tayo sa kangkungan, okey? Parehas pong mistake po ito. So ano po ang suggestion natin sa video po na 'to on how to build safely 'no and scale your portfolio. Ang suggestion po natin, pag-isipan natin 'no, baka magustuhan po natin itong tinatawag na tracker position 'no, isang strategy na pwede nating incorporate sa pag-manage nating portfolio. Tracker position, ayan 'no. Ano ibig sabihin 'pag pinag-usapan natin tracker position 'no? So 'pag may nagustuhan tayong stock at talagang very, very interested tayo 'no, regardless kung ang laki-laki ng pera mo, milyon man 'yan, daan libo man 'yan 'no, bibili ka muna ng pinakamaliit na position na possible. Halimbawa, isang board lot lang ang bibilhin mo, ₱700 halimbawa, gano'n lang kaliit ang ilalagay muna natin initially. Maliit lang po muna 'no. Bakit maliit muna? Kasi kung maliit po siya 'no, kahit na magkamali po tayo 'no, eh, puwede po nating kalimutan 'no at puwede po nating, tanggapin, hindi po siya masyadong masakit kung may mali po tayo. Kasi hindi malaki yung magiging negative natin, hindi magiging malaki yung losses natin 'no. Kasi kung halimbawa, nabili natin ng ₱700 'no, kung mag-negative 10% man po 'yan, ₱70 lang po 'yan 'no, eh, hindi naman po tayo masyadong, masasaktan po 'no. Hindi katulad halimbawa binagsakan natin agad ng, malaking amount, halimbawa 20,000 agad, 30,000 agad 'no, siyempre kung 10% nun masakit na po yun 'no, okey? So, and another reason kung bakit tracker position kasi magiging engage ka. Hindi mo siya makakalimutan. Lagi mo siyang matatandaan.
at lagi mo siyang makikita sa account mo. So, mapipilitan ka. Aralin siya. Magiging tuition fee po siya. Magiging probe siya or tuition fee siya para mapilitan ka na pag-aralan yung kumpanya, sundan yung kumpanya in the coming weeks or months or even years. Mafo-force kang aralin, pero kung malulugi ka, hindi masyadong masakit. Tracker position, no? Okay? At ang magkagandahan po nito, no, sa kung nagta-tracker position po tayo, minsan, no, meron tayong tinatawag na research spree, no? May mga panahon, no, na puro research lang tayo ng research, hindi tayo masyado nag-i-invest, lalo na po kung wala po tayong buying power. Minsan isang upuan, no, minsan isang buong linggo, isang buong buwan, research tayo ng research ng stocks. At doon sa panahon po na yon, marami po tayong nagustuhan. So, pwede po tayong bumili ng maraming stock, no? Yung halimbawa, pwede tayong bumili 3, 4, 5, no? Pero puro tracker position lang po, no? So, hindi po siya masyadong risky kahit na marami po tayong binili. Halimbawa, 3 or 5. Of course, no? Huwag naman basta bili lang ng bili. Dapat nakikita po ninyo na may potential po talaga at talaga nakita nyo maganda. Kaya lang may mga konti pa po kayong doubts kung tama na ba yung timing or tama ba yung understanding po ninyo. Pero at least, no, i-filter nyo pa rin. Pero kung na-filter nyo na at tingin nyo maganda naman, pero ayaw nyo mag-overcommit, bumili mo na kayo ng konti, no? Ng maraming stock pero pa konti-konti lang, no? Kasi kung yung iba po doon magiging losers, okay lang. Hindi pa masyadong malaki ang risk po natin, no? Kung yung iba doon, -10, -20%, no? Kung tig sa 700, tig pa 500 pesos lang, at least okay lang po yun. Pero, kung meron naman po doon naging winner, makikita nyo po, may spot nyo po na madali kasi nasa portfolio po ninyo at madali lang po kayo makakapagdagdag later para makasakay po kayo sa paglipad ng stock. Okay, no? So, kailan po tayo nag-i-scale up, no? So, may mga tracker positions na po tayo nilagay, no? May mga binili na po tayo, no? So, kailan tayo magdadagdag? Kailan natin i-increase, no? From one board lot to buying more and more and more ng shares, no? Na napili po natin, yung mga stocks na napili po natin. Una po yung thesis check. Thesis check. Kasi syempre, bago po ninyo binili yung stock, meron po kayong thesis, meron po kayong iniisip, no, na potential niya, kaya nyo siya nagustuhan, no. Halimbawa, nakikita nyo talaga maraming bibili ng product, dadami yung customers po niya. So, you can follow the business. Pwede po ninyong sundan ano yung mangyayari sa business in the coming weeks, months, or years. Hindi na po yung business, pati po yung chart. Pwede rin po sundan, no? And as you understand more about the business, habang marami po kayo nababasa na nangyayari tungkol sa business, no, ay lumalalim po yung karunungan po ninyo, no? No, sa particular stocks po na yon. At maganda po yon, no? As you understand more at nakikita po ninyo talaga na susundan niya yung iniisip po niyo. Halimbawa, iniisip mo dadami ang customer nito, dadami ang earnings nito, at kung nakikita mo nangyayari nga yun, di ayun, pwede ka na pong magdagdag kasi nakikita mong tama ka, no? Through time, natetest mo at nakikita mo na tama, no? Pati yung trends, no, nakikita po ninyo, no? And pwede na po kayo magdagdag, no? Kasi yung conviction po ninyo tumataas, yung kumpiyansa po ninyo tumataas. At tapos yung chart din, no, ay nag-agree din po. So ayun, pwede po kayo magdagdag habang nakikita ninyo na tama yung iniisip ninyo at hindi naman pakala kayo mali. So you start with small tracker positions, no? And stay minimal yung losses if you're wrong. At habang nakita niyo maganda naman, you could add and add and add, no? At kung nakita niyo mali yung thesis po ninyo, halimbawa, naisip niyo, dadami ang customer nito, pero hindi naman dumami. No? Or nag-i-stagnant siya, and then you can cut your losses na, no? Ayan, without bearing too much pain. So thesis, check, no? Kung maganda at nasusundan yung thesis mo, dagdag lang ng dagdag. Kung hindi, i-cut mo na yung losses mo. Okay, no? Another thing po, no, ay yung de-risk. De-risk na sinasabi. Halimbawa, kasi, no, bago natin bilhin yung isang stock, no, may nakikita tayong mga risk, no? Halimbawa, nakita natin malaki yung utang o kaya yung margins parang medyo ipit na ipit yung margins, no? Yung tubo niya, ba't gano'n, no? Parang umiipit, no? May nakikita kang mga risk, no, na medyo hindi nag-aalangan ka, no? Pero sometimes, meron ka naman naiisip mo naman na,
maso-solve naman yan ng management, 'no? Nararamdaman mo na hindi siya pababayaan ng management at may solution yung management. So ayun, dun pa rin papasok itong tracker position, 'no? So, puwede ka mag-invest, 'no, kahit hindi mo sigurado na talagang maso-solve ka ng management. Although pakiramdam mo maso-solve, pero hindi ka masyadong sigurado, eh, di mag-invest ka ng konti, 'no? And as nakikita mo na naso-solve ng management yung mga risk na kinakatakutan mo, and then dun ka na mag-a-add. Halimbawa, takot na takot ka na mataas yung debt niya, 'no, mataas yung utang niya. And then, so kung nakita mo na unti-unti na nababayaran ng management yung mga utang, unti-unti na nababawasan, and then that's the time you keep on adding more and more sa position po, 'no. Of course, 'no, in tandem po yan ng thesis check. Magkasama po yan. Nakikita niyong bumababa yung risk, nagdadagdag na po kayo, 'no. So you watch the management address and mitigate yung mga risk, 'no. And as the risk profile, 'no, habang, nawawala, nababawasan yung risk, 'no, nung investment, and then gradually lang po nadadagdagan po ninyo ang inyong position. Dahan-dahan lang kayo nagdadagdag po, 'no, sa stock po na 'yan. Hindi po biglaan, 'no, habang nababawasan yung risk, 'no. Ito kasi minsan excited tayo, eh. Nakita na, ay maso-solve yan ng management. Bagsak agad maraming pera, eh hindi na-solve ng management. Ay, yung problema po yun, 'no. So, dahan-dahan lang po. Habang naso-solve ng management, dagdag, 'no. Okay. Ayan. Ano pa? Technicals din po, importante din po, 'no. So, titingnan din po natin yung, technicals, 'no, kung talagang, nabe-break ba niya, 'no, o ano yung reaction niya to support and resistance, 'no. So, you observe the chart patterns without over-committing, 'no. So, tracker positions that you follow trend and momentum, safely. So, nagdadagdag ka lang sa position mo, 'no, kung nakikita po ninyo na maganda naman po yung technicals at yung chart ng stock na sinasabi po natin. And nalilimit po ninyo ang risk, 'no, kung ang chart po ay medyo nawasak o nasira, 'no? Kasi siyempre kung nag-falling knife po 'yan, eh, mahirap po 'yun. Wag po tayong basta dagdag ng dagdag kung pabagsak yung chart nung stock, 'no? So, kailangan nag-a-align din po yung technical analysis, 'no? Ayan. So, 'yun po, 'no? Conclusion lang po, 'no? Discipline investing po ito, 'no? So, we avoid big losses by not putting too much. Sakit po ito na maraming investor, 'no? Excited ka agad, "Ay maganda 'to agad." Bagsak agad maraming pera. So, 'wag gano'n. We avoid big losses kapag gano'n, 'no? Pero siyempre, ah, naiiwasan din natin na ma-miss natin yung ilang opportunities dahil nakakalimutan natin. So, stay invested in stocks na you find interesting, 'no? At hindi natin nami-miss out yung magandang, opportunities by using tracker positions to participate without overexposing yourself. And you add gradually, dahan-dahan lang ang pag-add as your understanding and confidence in the stock grows, 'no? So this discipline ensures you capture winners while limiting risk. Ayun, hanggang do'n lang ang ating daldalan. As always, hindi po ito, advice dahil hindi po ako, professional, 'no, advisor. Just a hobbyist, 'no? At, do your own research and trade at your own risk, 'no? Ayan, God bless po sa inyo, 'no? To God be the glory. Bye-bye.